Tablon na Barangay Councilor Alan Magsayo at Family. Romeo Bacaro, tablon na Barangay Councilor. Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkukop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong mga pangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukoban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahamak at walang darasal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw makaroon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka, silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpientes, leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking iniligtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao ko'y kikilantin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking iniligtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online streaming services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa internet broadcasting. Angel Broadcasting Online streaming services. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online streaming services. Your news, our station. Ihahatid na ang Angel Balita Patrol Afternoon Edition. Ang nangunguna sa balita sa hapong ito: Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capitol Update, Weather Updates. At ngayon, narito na ang inyong anchorman. Mayong hapon, katawhan sa siyudad sa Cagayan de Oro. Ingon man sa mga katawhan karon, naka-monitor karon sa tuang live streaming
nga makita ninyo diha sa tagsitag sa ka-cellphone na mga ka-angel sa Facebook sa official page mga ka-angel ang paki-search lang Angel Broadcasting Online Streaming Services og paki-share human na maka-share paki-follow og paki-like mga ka-angel. Og pagpanimba usab ngadto sa ato ang mga OFW karon. Ingon man usab diri sa gawas sa nasod, ingon man kang Rick Malibria. Ya sa nasod sa Aman Jordan o kang Bibiangka. Kang Daisy Gelyuri. O ginabinaw usab kang Robinson Sarabia sa nasod sa West Ghana, Africa. Mayong hapon, mayong buntag o mayong gabi tanan nga nakamonitor karon sa tuwa nga live streaming nga mga ka-angel. Kay sayon man kita karong mga panahon nga iya kita lahi kita mga oras. Nay buntag, nay udto, nay hapon ug dunay gabi. Pagpanibaya usab ngadto sa 80 ka barangay nga sakop usab diri sa tuwa nga dakbayan sa Cagayan de Oro. Yung manusab ang 23 ka lungsod nga sakop usab diri sa probinsya sa Misamis Oriental. Duha ka mga component city mga ka-angel, ang Hingoog City ug ang El Salvador City. Samtang ang duha usab ka congressional district diri sa Cagayan de Oro, ang 1st District ug ang Sikana District. Adlaw karon nga Biyernes sa mga ka-angel, July 30 tuiga 2021. Ako din makikuban kanyo mga ka-angel diri lang sa Angel News Patrol Afternoon Edition. Ako din si Angel Raya na si Ricolmolo nga nakikuban kaninyo hangtod sa usa ka oras sa mga ka-angel. Dito kalimtan pagpanimbayaw sa mga ka-angel kang Kagawad Alan Magsayo uban kang Romeo Arbacaro. Ano na to nga mga sponsor mga ka-angel kay Kagawad Nabong, kay Vladimir o kay Gallego. Happy watching sa tanan and enjoy. At ang location karon ng mga ka-angel dito kadi sa Dorpor Pedro Tarok Factor Building Tablon Cagayam de Oro City. Kung nasa nahimutang nga tuwa nga lokasyon sa tuwa nga studio mga ka-angel. Pagpaniyaw sa mga to sa presidente sa Tuda Taxi. Ang tablo na taxi operator sa Drivers Association nga gipanguluhan silang presidente nga si Bacalares. O kang Marvic Taliedo, ang landlord diri sa to ang nahimutangan mga ka-angel diri sa Pactola Building. Ngon man usaba sa iyang tendera siya Ma'am Lucy Candila. Kaninyong tanan na maayong hapon. Ilabi na sa pagpanibayaw sa mga to sa tuang pamilya, mga Molo family, mga Delferto family, o ilabi na usab kang Real family diri sa Puro 4. Sa tanan, dili lang ko sa usahon mga ka-angel kay medyo langan o wala na kita igong oras kung ato pa ning usa-usahon pagpanimbaya ang mga kapamilyahan. Ako la ignon nga tanan mga pamilya karon nga naka-tune in karon sa ilang tagsa ka account sa Facebook. Palihog ko paki-share mga ka-angel sa Facebook page mga ka-angel ang tablon. Ang Angel Broadcasting Online Streaming Services. Ay kalimot paki-share, like, og paki-follow og ato apong Facebook channel mga ka-angel. Ay Facebook channel, YouTube channel na to ang Angel Broadcasting Online Streaming Services. Kaya na itong mga programa, well recorded kini o uploaded kini automatic dito sa ato ang official Google account mga ka-angel, ang YouTube account, ang Angel Broadcasting Online Streaming Services. Dito mga ka-angel sa ito ang mga balita karon nga mga panahona. Sa local news mga ka-angel, Cagayan de Oro extended ang isikyo hangtod sa Agosto 7. Sa balito sab ni Toto nga Zambas unom ka individuala sikop sa drug buy bust operation. Abangan sa balitang nasyonal mga ka-angel, COVID-19 na booster shot
posible nga para lang sa mga special patient. O sa international news mga ka-angel, mga tripulante sa buong mundo para sa commercial ship nagkukulang na. Sa balitang sports mga ka-angel, kay Ricky de Uriel, Malaysia na tumatulong kay Hidilin malaking ngiti nang makita niyang nanalo ang Pinay weight lifter. Habang sa pangalawang balita sa sport mga ka-angel, Pinoy boxer Yumer Martial agad pinagbagsak ang Algerian Fu sa first round na pasok na sa quarterfinals. Habang sa kakaibang balita mga ka-angel, parot sa Australia, iniligtas ang amo sa nasusunog na bahay. Habang sa balitang showbiz mga ka-angel, Pinoy film na tampok sina Daniel Padilla at Charo Santos nahango sa Yolanda pambato sa Toronto Film Festival. Mukha na mga ka-angel ang asoy sa tuang mga balita karong nga mga panahon na. Standby mga ka-angel alang sa tuang pagbalik. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Pare, sama ka sa amin mamaya? Saan pare? Magsasabog kami mamaya pare. Sige na, sama ka na. Parang wala tayong pinagdaanan bilang kaibigan Nako pare, pasensya ka na talaga pare, hindi ako sasama. At higit sa lahat pare, kahit ilang taon tayong magkakaibigan, kapag droga, aayawan talaga kita pare. Grabe ka naman pare. Ito talaga ang sisira sa pagkakaibigan natin kung hindi ka talaga sasama pare. Hala sige, kami na lang kung hindi ka sasama. Sige pare, wag niyo ako idamay, marami pa akong kailangan to pa rin sa pamilya ko. At nakakasira yan ng buhay. Laging tandaan, ang paggamit ng pinagbabawal na gamot ay maaaring magdulot sa iyo ng kapahamakan. Ang paaralang ito ay sa ating Angel Broadcasting Online Streaming Services. Tablon a Barangay Councilor Alan Magsayo and Family, Romeo Bacaro, Tablon a Barangay Councilor, Antero Ibuna, Gango Barangay Councilor, Libuna, Bukidnon, Elmer Nabong, Gango Barangay Councilor, Libuna, Bukidnon. Tablon a Barangay Councilor Alan Magsayo and Family, Romeo Bacaro, Tablon a Barangay Councilor, Antero Ibuna, Gango Barangay Councilor, Libuna, Bukidnon, Elmer Nabong, Gango Barangay Councilor, Libuna, Bukidnon. Marayon ta mga ka-angel alang nini nga nga programa. Diri lang sa tong Angel News Patrol Afternoon Edition. Diri na ta mga ka-angel sa tong mga bolyalyada sa tong mga balita. Okay, wait lang mga ka-angel Okay, dirita pa rin mga ka-angel patuloy na isina sa ilalim sa Enhanced Community Quarantine o ECQ ang Cagayan de Oro City hanggang Agosto 7, 2021. Pagkatapos sa inaprobahan noong gabi sa Miyerkules ni Presidente Rodrigo Roa Duterte ang bagong community quarantine status. Kasama sa temporaryo bawal na mag-operate sa ilalim ng ECQ ang clothing, accessory shop, testing
and tutorial centers, travel agencies, store operators, personal care services, internet, pisonet shop, warehouse, bars, cockpit, sinihan, fitness gym at iba pang katulad na establishmento. Nagsimula na sa ilalim sa Isikyo ang Cagayan de Oro City noong Hulyo 16 pagkatapos natukoy sa health officials na may Delta variant na na-detect sa mga nagpositibo sa COVID-19. Okay mga ka-angel, ang ato ang balita karon sa ato ang balitang lokal. Dire kita mga ka-angel, hamba kita sa balita nga nasyonal. COVID-19 booster shot posible nga para lang sa mga special patient lamang ayon na sa expert. Posible nga para sa special need population segment lamang ibibigay ang COVID-19 booster shot ayon na sa dalawang membro ng vaccine expert panel ng Department of Health o na DOH. Ayon na kay VEP Head Dr. Nina Gloriane, kinokonsidera nila ito lalo na may mga report sa ngayon hinggil sa bumababang immunity ng mga nabakunahan. Sinabi ni VEP member Dr. Rontjen Alsolante na kabilang sa special population ay iyong mayroong HIV, cancer, chronic disease sa mga matatanda at iyong mga umiinom ng immunosuppressive drugs. Nauna nang nilinaw ng Department of Health na hindi pa inirekomendang mga eksperto sa paggamit ng COVID-19 booster shot dahil sa limitadong datos pa sa kasalukuyan. Iginiit pa ng iba pang mga membro ng BEP na ang focus dapat sa ngayon ay hindi sa pagbili ng mga booster doses kundi ang pagbabakuna sa may maraming mga tao. Direta mga ka-angel sa ato ang Pikas Lawak kay nakastandby karon mga ka-angel. Nakastandby karon mga ka-angel si Angel Tongski Sambas ang ato ang chief reporter alang sa iyang mga balita karon nga mga panahon na. Okay, atong dawaton Angel Tong sa imong mga report. Kamen. Yes, Angel Ryan. Yes. Angel Ryan dito sa kapulisan. Ang unang ka mga individual human kini. Gihimo ang nagbagat operation din ang kaso 5 ganong libo na mukid mo kag-apos. Ini ang sila nang kuhaan kini kuhaan ng jabo. Mukabat kini 200,000 pesos. Karihan di bay sa mga sakop sa RDUP o iyon mo sa RDAP. Kung bisin o napalitan usab kini ang mga high value target kini si John Erwin so lumulupyo kini sa Pueblo de Oro kini usakan digyang sa Cebu samtang ang insuot usab kini atin usab sa stop na si Paul Vincent Biloso ang titiran ko 44 anyos kini bahay kapuyo sa kay Dirong Presidente ko ni sa Indaha siyudad sa Cagayan de Oro. Ini ang duha mga traffico isuon diri sa opisyal sa pulis sa Rizal Team ang duna usab nga upat usab dinhi nga nagpatsyon nagikabudyan matud pa nagsinuyo pa isong sa noong nga bahay gikabudyan duna tinilagay kay gikabudyan matud pa tining upat doon na gani usap ani nga nasikop usap mausap ka buros nga duha ka bulan nagsuyop ni sa di maong siyabo o rason ko no gikabudyak manod pa nga nag-celebrate kay Dunay birthday nga ilang di tamuan ang upat ni mao ba ilaw sa ani nga ikatulong si Len Sirira kung 35 anyos Dunay kapuyo Rosa kini ka-online issue. O presidente ko rin sa Blaybay Tibon. O kaupat ni ini ng si Angel ni Galaxy 24 anyos kini dunay kabutyo. O nagbuyo niya po din sa kausumagan sila sa Cagayan. O ingon man sa Kalimana si Jimmy Lider 20 anyos. Dunay kaipon o sa
nagguardia kini presidente sa Akra Syudad sa Cagayan. Samtang ay kaunong usab na si Glenn Abilis bagi sa at sa una gyapon ka ibon residente ko sa Cagayan. Karon magatubang na kini ang unom sa kasong 9165 Dangerous Drug Act 2002 samtang laan na kini na nagpadili sa sa Police Region Office G ang mga dinakpan. Samtang salagmahin ng Donald Sablay Japon sa indigitan Japon si Silva. Di kabilang di lain ko ni usab na nadakpan di hindi sa bypass operation nagtungkol sa pisungan usab na nasikop human tinigat ni galing ang bypass operation sa pulis sa kapulisan sa police station Pagano na dipalitan kini ang dinakpan sa usab ka bituang sa valor 500 pesos o lain ko usab na nakuha sa posisyon ng duhag ka Pacific Japon na sa mo na pinutos o mutimbag kani sa 0.2 grams ang market value nila yang nagkandidato sa pinili o 1,500 sa karon gidala na sa Regional Crime Laboratory ang ebidensya sa quantitative o quantitative examination o pagkatubang na kini sa kasong 9165 comprehensive incidents na ako total pantong kinisab ang isa nga nadakpan ya karon nagtingkadong sa sampit na pangkaw sa police station Bora. Samtang sa lain mga usab na kaso Angel Ryan kalimbigitan kani sa gikuutan og cellphone. Kalimbigitan kani sa usa ka lalaki humantiri nga nagpapala sa buwatan sa kapulisan sa Lura humantiri ang iyang cellphone. Gisikmoy kung gidala sa usa ka babae nga kauhan niya sa pagsulo kung tagsato sa ukaw nga di kalipay samtang anaa kini sila sulod kalawak sa chik inganaran say sa 42 anyos na si alias Bartoloy residente kani sa St. John barangay Tuntut Sibad Cagayan. Usa kini kabalo si Bartoloy dunay usa ka babaeng nga mabubong ng kanang mubong lupa na tawagon lang usab sa pangalan na Inyat o kini kasamtangan kini nagpuyo usab sa Bukidnon lumikan bagi sa kauhaw hindi bati kini o kauhaw kini si Bartoloy dinay iyan sikritan nga usa ka babae o hindi sila nakasinakot o dito gidala kini niya sa city nga lugar kung Chikinganan o dito wala pang mahuman iya kini gibayaran kini sampit na babae kung si Inyat apan lumikan kay gitapoy kani si Bartoloy takatulog kini o sa iyang pagmata wala na ang Inyat kung gidala na siya bang yung cellphone na mahalon na si Inyat pesos busa kaway na himo yung taong kami si Bartoloy huy ang abagal duyang pagkitayo patulong na nagbaklay sa kapulisan at ipapala na yung cellphone ikuha sa nasampit na babae. Dapat na itong report na repos di ka na lang sa kung may matangan ako sa Angel Tutong Sabas mag-report live sa Angel Broadcasting News Online. Okay, algang salamat Angel Latong alang sa imuhang mga balita karong mga panahon na. Dirita ambak ang mga ka-Angel alang sa ato ang balita sa nasyonal mga ka-Angel. Alang sa balitang internasyonal. Mga tripulante sa buong mundo para sa commercial ship nagkukulang na. Nagkaroon ng kakulangan ng merchant sailor na magiging tripulante sa mga commercial ships ng hanggang 5 taon. Ayon na sa pag-aaral ng BIMCO at International Chamber of Shipping na dahil sa coronavirus pandemic ay nagkaroon ng kakulangan ng bilang ng mga tripulante. Mas lumaki pa ang nasabi nga problema ng manalasa ang Delta variant sa Asia at ibang bansa. Sinabi ni IS General Goya Platen na lubos na kulang ang bilang ng mga tripulante na makakaapekto para protektahan ang supply ng pagkain, fuel at gamot. Sinasabi nga nasa 25% ang global supply ng mga seafarers.
ay mula sa Pilipinas. Okay, standby Ricky Tadiyorial ato sang aninagon karon na mga ka-angel, naka-standby usab ang balita karon sa Jordan, nasa karon na si Ricky Balibaria mga ka-angel. Okay, standby sa Rick ha. Kay ato sang dawaton karon ang report ni Ricky Balibria mga ka-angel. Okay, ato sang dawagon Angel Rick Balibria alang sa imuhang mga report. Come in. Magandang araw mga ka-angel sa ating mga nagbabagang balita dito sa kaharian ng Jordan. Umaasa ang gobyerno ng Jordan na sa susunod na semester ay in person na ang magiging klase sa eskwelahan. Ayon kay Firas Al-Hawari, sa kabila ng pagtaas ng mga nagpositibo sa coronavirus na karamihan ay edad 18 anyos pababa. Samantala, noong July 25, nagdesisyon na ang Ministry of Health na ibaba sa 12 anyos ang pwedeng babakunahan sa pahintulot ng mga magulang. Kamakailan lamang nagbigay na rin ng pangatlong dosis ng bakunang Pfizer, ang tinatawag na booster dose sa mga individual na nabakunahan ng Chinese-made vaccine, lalo na sa mga bumibiyahe sa ibang bansa kung saan hindi kinikilala ang Chinese-made vaccine. Nakapagtala naman noong Miyerkules ang Jordan ng 1,055 na bagong kaso ng coronavirus at 21 naman ang namamatay. Pinakamataas ito kumpara sa mga nagdaang buwan. Sa kabuuan, umabot na sa 768,382 simula ng pandemic at 10,000 naman ang mga namamatay. Sa naitalang bagong kaso ng COVID-19, karamihan ng mga narehistro ay sa Kapital Amman. Sa pagtaas ng mga kaso, ayon kay Secretary General ng Ministry of Health, Epidemiologist Dr. Abdul Rahman Al-Maani, indikasyon ito sa pagpasok ng panibagong wave ng corona epidemic. Ako si Angel Rick Balibria sa Amman, Jordan, nagbabalita sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Okay, daghang salamat Angel Rick Balibria alang sa iyahang mga balita karong mga panahon na. Okay, ato sa nga dawaton karon nasa pikas linya si Angel Ricky Tadiyorial alang sa iyahang balita ng sports. Ato sa kaninagon karon. Ani ana karon si Angel Ricky. Angel Ricky alang sa imong mga balita. Pasok! Okay, Angel Ryan, ano ba itong balita na nakuha na po karong hapon gikan sa balitang sports, Malaysian man na tumulong kay Highbilin, malaki ang ngiti na manalo ang Pinay Weightlifting. Malaki ang ngiti ng isang Malaysia na tumulong kay Olympic gold medalist Highbilin Diaz nang nasungkit ang kauna-unahang ginsong medalya sa kasaysayan ng Pilipinas sa pagsali sa Olympics. Pinagmamalaki ni Ahmad Daniel, Deputy President ng Malaysian Weightlifting Federation, ang bumo ng pagsisikap ni Diaz matapos ang mahigit isang taon na pagsasanay sa kanyang bahay sa kampong Cesar Tuwa sa Hasin, Malaysia. Sa panayam ng Malaysian media, humanga siya sa kung paano naisanay si Diaz. Heidi is very fastidious and will ensure that every training equipment and the facility is in proper condition and arranged accordingly, including the smallest details. Paglalahad ni Janyo sa panayam sa Bernama, isang Malaysian news agency. Bugbaw ka to atong nakuha nga balita alang sa tapong gikan sa Angel News Patrol Afternoon Edition. Kini sa Angel Patrol Victorial sa Angel Broadcasting News Online. Okay, daghang salamat Angel Ricky Tadiyorial alang sa imuhang mga balita sa sports. Padayon ta mga ka-angel usab sa balitang sports. Pinoy boxer Yumer Marshall agad pinagbagsak ang Algerian Fu sa first round, pasok na sa quarterfinals. Hindi na pinatagal ni Yumer Marshall ang laban at agad na tinapos sa pamamagitan ng technical knockout o referees stoppage contest REC sa unang round pa lamang na nagpapatuloy sa Tokyo Olympics. Sa pagsisimula pa lamang ng laban sa loob ng 1 minuto ay pinagbagsak ni Marshall si Yones Nimuchi
ng Algeria na dahilan na para bilangan ito ng referee ng 8 count. Ang sumunod na pangyayari ay pumagit na ang referee nang magkaroon ng accidental headbutt ang dalawa at dumugo ang taas nitong mata ng Algerian. Sa huli nito itinigil ng referee ang laban ng 2.41 minutes sa opening round. Kung maalala, bago pa naman umakyat ang ring na marami namang humuhula, ay Marshall na naabot ito sa finals, lalo na at sumabak na rin ito sa professional fight noong buwan ng Disyembre at nag-train sa ilalim ng Hall of Famer coach na si Freddie Roach doon na sa Los Angeles, California. Bunsod ang panalo ni Yummer, uusad na siya sa quarterfinals at na makakaharap ang Armenian star na si Arman Dachian sa August 1 sa 69.75 kilograms division. Kung sakaling manalo si Marshall ay sigurado na ang bronze medal upang sundan din ang yapak ni Nisty Peticio sa tiyak na rin sa bronze medal. Kung malala, si Peticio ay lalaban sa Sabado sa semifinals. Sinasabing ang kalaban ni Marshall ay pamangkin na lalaki ng dating world champion na sa Vic Darchian. Ato sa dawaton mga ka-angel, nakastandby karon mga ka-angel ang weather specialist na si Ma'am Jona Frebaldo. Ma'am Jona, maayong hapon, live ta karon sa Angel Broadcasting News Online. Daghang salamat ug maayong hapon kanatong tanan ang lakaw sa tong panahon karong adlaw. Ang tibok lapit sa Mindanao, padayon kini makasinapi sa panalagsang pangdanton. Nato na sa mapanganurong nga kalingitan, ilaban ang sapat at patakapagulan, tungod kini sa southwest monsoon o hangin habagat. Ano na silihinan nga ito sa kasarangan nga hangin, ang makangitan sa habagatang kasapan, naghotsay nga ito na sa kasarangan ang balik sa kadagatan. Ang atong total standard time, alas 4:35. Gika na din sa blatan sa pag-asa Diwas, Timologad ang Salvador City, kinisisyon sa Baldo Ratang. Salamat. Okay, daghang salamat, Ma'am June. Okay mo to mga ka-angel, ang update sa ito ang balita sa pag-asa mga ka-angel. Wala pa kita na aninaw karon mga ka-angel nga mga weather disturbance. Gani pa man na medyo maaliwalas ang panahon ngayon. Bunsod na medyo mainit ang klima at ang temperatura mga ka-angel. Okay, dumako naman tayo mga ka-angel sa balita, kakaibang balitang espesyal. Parot sa Australia, iniligtas ang amos sa pagkasunog sa bahay. Isang lalaki sa Australia ang nagpapasalamat sa kanyang alagang parot matapos itong sagipin ang kanyang buhay mula sa nasusunog niyang bahay. Natutulog si Anton Nguyen ng Brisbane, Queensland noong nakaraang Martes nang marinig niya ang boses ng kanyang alagang parot na si Eric. Sa paulit-ulit sinisigaw ang kanyang pangalan. Sa pagkagising mula sa ingay na nanggaling sa parot ay naamoy kaagad ni Nguyen ang usok na nagmumula mismo sa loob ng kanyang bahay. Mabilis na binitbit ni Nguyen si Eric at lumabas sa bahay bago pa tumunog ang mga smoke detector sa kanyang bahay. Bagamat nakontrol ng mga bombero ang apoy at tuluyan pa rin itong tinupok ang bahay ni Nguyen. Nawala na lamang at tinatamong sugat mula sa pangyayari. Inimbestigahan pa kung ano ang pinagbulan ng sunog. Okay, standby ang mga ka-angel alang sa tuwang pagbalik. Tablo na Barangay Councilor Alan Magsayo and Family, Romeo Bacaro, tablo na Barangay Councilor, Antero Ibuna, Gango Barangay Councilor, Libuna, Bukidnon, Elmer Nabong, Gango Barangay Councilor, Libuna, Bukidnon. Tablo na Barangay Councilor Alan Magsayo and Family, Romeo Bacaro, tablo na Barangay Councilor, Antero Ibuna, Gango Barangay Councilor, Libuna, Bukidnon, Elmer Nabong, Gango Barangay Councilor, Libuna, Bukidnon.
Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Pare, sama ka sa amin mamaya? Saan pare? Magsasabog kami mamaya pare. Sige na, sama ka na. Parang wala tayong pinagdaanan bilang kaibigan ah. Nako pare, pasensya ka na talaga pare, hindi ako sasama. At higit sa lahat pare, kahit ilang taon tayong magkakaibigan, kapag droga, aayawan talaga kita pare. Ah, grabe ka naman pare. Ito talaga ang sisira sa pagkakaibigan natin kung hindi ka talaga sasama pare. Hala sige, kami na lang kung hindi ka sasama. Sige pare, huwag niyo ako idamay, marami pa akong kailangan to pa rin sa pamilya ko. At nakakasira yan ng buhay. Laging tandaan, ang paggamit ng pinagbabawal na gamot ay maaaring magdulot sa iyo ng kapahamakan. Ang paaralang ito ay atin sa atin ng Angel Broadcasting Online Streaming Services. Okay, padayon ta mga ka-Angel. Diri sa atong programa ang Angel News Patrol Afternoon Edition. Oras karon mga ka-Angel, alas 4:40 na sa hapon. Standby mga ka-Angel, kay naka-standby karon ang ato ang reporters mga ka-Angel. Si Angel Drew Sanuria alang sa update sa trapiko sa atong sentro nga bahin sa atong Dakbayan sa Cagayan de Oro. Atong ninagon karon si Angel Drew Sanuria. Angel Drew alang sa imong mga report. Come in. Yes, ko pagkular sa itong highway karon nga panahon na, kita gid na to karon nga ba dili gyud tayo gitawag nga kabalakan no, traffic sa dagan sa trapiko karon. Kay medyo haguka o dili tayo daghan o busy ang mga sakyanan karon nga mga oras kung dili pandemya. Wala gid karon perting puno agid ng dalan diri sa Recto Avenue karon mga panahon na. Pero karon wala kay ngay kabalakan. Pasulod ang mga sakyanan diri going to Coastal Road o padulong sa terminal bus. Walay kabalakan, haguka kayo ang dagan sa atong mga motorista karon mga panahon na. Going pud tangad to sentrong bahin sa gitawag nga Recto padulong ngadto Sminya, Bilis padulong ngadto sa Isting nga bahin. Karon ato nakita nga wala gi nakabangil o nakababa, gawas lang sa checkpoint. Ang checkpoint padulungad to, pabalik na lang ang checkpoint padulungad to, walay mga problema dili bagal sa dagan sa trapiko. Labi na sa nakita na to nga haguka gyapon ang dagan sa trapiko karong mga panahon na wala gi angayan nga kabalakan. So abot sa sentrong bahin sa Bilis, napoy mga traffic light, napoy tay mga traffic enforcer na naga-monitor kanunay sa mga gitawag dagan sa trapiko. Wala bay makababag o makabangil sa left and right. Padayon pagyapon nga kini mga motorista pod nga uban pagatudluan yapon kay usay kalit ug babag na dili ilang lugar o nang uban nga wala nakahibalo o nakahibalo manggaling gumikan sa pagtudlo sa ato mga traffic enforcer. Dako gyapon ang katabang sa ato mga traffic enforcer kay na may lumalabay nga dili taga diri mo agi nya didto sa dili nila dalan. Usa po nang gibantayan para dili makahatag bukog dagan sa trapiko sa maong dalan diha dapita diha sa crossing sa Bilis to padulong ngadto sa Bulwa sa kadagalaing sa pier diha ang kanto nga daghan mga agi. Pero naaman tayo nagabantay karon mga panahon na walay ingon nga nakababag sa mao nga dalan karon mga panahon na. Gawas pud ta diha ngadto ta padulong sa pier, padulong ngadto dayon sa Kaiswagan, padayon gyapon ang dagan sa atong trapiko. Medyo pitos lang diha kay one lane lang diha kay repair man ang dalan, may pagabukog gamay ra pod. Kay dili kayo mabukog lang tulo duha upat mo go na po dayon ang pikas nga side kay napoy gabantay sa tumoy nga go dire pud sa kan go gyapon gikan dia sa Sipalco padulong adto sa LTCH no do kanto Coastal Road mo kanang na-repair nga pikas nga lane. Ang pikas nga lane pwede magyan o padulong na pud tangad to sa Kauswagan to Bayabas
na ipagkaputol gamay diya sa ang gitawag nila Barrio Pita. Kaya Barrio Pita, diya da Pita, na ipagkabukog po gamay diya gumikan kay one length ng Japan gamit nila. Kaya naapay mga napulo kado pa, wala katiwa sa pag-trabaho, pag-siminto, kaya naapay mga problema gamay. So, padayon pagyapon niya nga may pagkabukog. Kaya mga orasa karon, ganyan pag-agi na to, medyo dili pa kayo. Karon nga mga oras, magtapok sa diya ang mga dagko nga truck, mga 10-wheelers, 6-wheelers, kana mga dagko nga sakyanan na ada mo agi. So makabukog usahay ka nga dalan, kaya wala pa na human, hantod karon mga panahon na. Pagawas sa punta ngadto padulong sa Coastal Road, straight na wala na yung mga problema. Tuloy-tuloy na ang dagan diya kadulong na sa Upol nga bahin. So, amo ka na itong nakuha nga mga update sa dagan sa trapiko. I-update po nato ang dagan sa atong panahon karon. Mura gatalitsi naman nila nga portion sa kuha na at mutangan. So, tungod siguro ni sa kanang gagom. No? Kaya naglagot itong mga dapita sa sentro bayan sa Kalsuagan. Karon kita na to diha na nagpatungod yun ang puti ng gabon. Pero pag itom busdak nga makabubuhong. Mako na itong nakita karon diri sa ato nga paglibot suroy Ines sa siyudad sa Gayan de Oro karon mga panahon na. Di ka dalag sa ako location, ako si Patrol Angel Pedro Sandoria, nag-report live sa Broadcasting News Online. Okay, daghang salamat Angel Adro Sanoria. Alang sa imuhang mga balita karong mga panahon na. Okay, dirita padayon ta mga ka-Angel alang sa tuang budalyada sa tuang mga balita. Adlaw. Oras karon mga ka-Angel alas 4:46 na sa hapon. Dirita padayon ta mga ka-Angel sa balita nga showbiz. Pinoy film tampok sina Daniel Padilla at Charo Santos. Nahango sa Yolanda, pambato sa Toronto Film Festival. Makakahilera ng Pilipinas ang 19 pang movie production sa iba't ibang dako ng mundo sa idadaraos na film festival sa Toronto, Canada. Ito ay kasunod ng anunsyo sa official Twitter page ng Filipino Film na kung maupay manit a panahon, whether the weather is fine, na patungkol sa mag-ina sa gitna ng padalalagsa ng Super Typhoon Yolanda. International name Haiyan. Bida dito ang veteranang actress na si Charo Santos, young actor na si Daniel Padilla, at ang newcomer na si Rance Rifle. Silalim ng direksyon ni Carlo Francisco Manatad, particular na ipalalabas ang nasabing pelikula sa Contemporary World Cinema Selections. Gaganapin ang Toronto International Film Festival kung TIFF sa darating na September 9 hanggang 19 ngayong taon. Kung maalala, taong 2013 nang mananalasa si Yolanda na tinuturing na isa sa pinakamapinsalang sa kasaysayan ng bansa matapos mag-iwan ng maraming patay. Okay mo na mga ka-Angel, ang tuang mga balita karong mga panahon na. Dili lang sa programang Angel News Patrol Afternoon Edition. Sa dili pa mga ka-Angel, ato sa pagpanimbayaw sa mga tuksa kay Eric Pabri Lambigit, Pep sa pa-shout out naman dyan. Yes, sa mga Lambigit family diri sa Puerto nga bahin sa tuang dakbayan sa kaniro mga ka-Angel sa Barangay Puerto. Mga Lambigit family mga ka-Angel. Labi na usab kay Alberta Tubo. Sa tanan nga mga merchandiser diya sa Puerto, Gaisano Puerto ning atong syudad. Kaninyong tanan, mayong hapon. Okay, napaday si Efren. Sige, balik-balikan lang nato pagpa-shout out no, ang inyong mga dedication diha. Okay, ato sang balik-balikan mga ka-Angel. Abi ko bakag humana. Wala pa man di ay kay si Efren pastila na. Sige, ato sang dawaton si Efren kay pastila na ulahim ano ni si Efren. Gikaingon pa niya mga ka-Angel, manager sa Del Monte, patay. Okay, atong dawaton karon. Angel Efren sa imong mga balita diha, be. Pasok. Osaka Bernardo Isilenio Jr. Manager sa Del Monte, Operation Manager sa Del Monte Bugo.
nakaplagan nga patay sa sulod sa iyang kwarto nga giabangan. Matod pa, may Master Sergeant Junel Min Monterola, investigator o ang Coast Guard karon ang security sa Del Monte aron dili makuha aron di kuhaon sa mga taga parlor nga bansa na bulyosos ba o unsa ba da kay dipinsa nila kay basin niya tamnan og COVID. Ang gikamatyan ang wala pa mahibawan unsa gikamatyan ani. Kinay sa Presidensial live report sa Angel Broadcasting News Online. Okay, daghang salamat, Efren. Okay, sa batong detalyaha ka to. Sige, ato sang panimbayaon sa mga ka-Angel. Ingon man usaba sa tuang mga televiewers karon, naka-monitor karon sa tuang live streaming. Madayon taw mga lambigit family diri sa Barangay Puerto ng atong syudad. Sabi po niya, paki-shout out naman dyan. Yes, sa lahat ng mga lambigit family dyan. Magandang hapon sa mga kaibigan ko before ako naging ganito mga ka-Angel, ganito talaga ako noon. Well, actually, mga ka-Angel, yung mga kaibigan ko yan si Erika Pabre Lambiget. Isa din ako nga merchandiser dyan sa Puerto Gaisano Puerto, mga ka-Angel. Dili na nako isgutan kung ano ang kumpanya na akong gihandula ng mga ka-Angel. Sa mga Lambiget family, si Albert Atubo, sa Patula India, no? Mga kauban na to diyan nga mga merchandiser, mga Nestle boys. Okay, igon po din is the kayo Blair. Kuya pwede mag-ask kung kanus maghatag og ayuda. Okay, ulat-hulat lang ta kung kanus kay Supar karon, no? Nagapadayon pa karon ang atong dakbayan sa Cagayan de Oro og pag-apod-apod daw sa mga ayuda. Gikaingon pa nila mga ka-Angel, no? Miabot na lang si Delta pero ang Dilata wala pa. Agoy! Pastilan sa nabakahan Sos pastilan, no? Pagkabiza bagay na tong ang local government sa tong dakbayan ng mga ka-Angel. Ang Hingoog City wala na. Gikalibang nagalin nila. Pwera lang sa nakaon dyan. Excuse. Pero ang atong dakbayan mga ka-Angel, no? Ugma matapos na ang bulan sa Hulyo. Nagsugod ang ang ICQ mga ka-Angel sa July 16. O sa jud ka kinsina mga ka-Angel, wala pa jud. Okay? Wala pa may napon-apon nga mga relief goods sa mga ka-Angel. Pastilan sa makahanin nga klase nga pamunuan sa ato ang dakbayan ng mga ka-Angel. Pinautunta ipanghatag na ninyo na ang para sa mga katawhan. Kaya ka nga kwarta dili man na inyo ha. Amua man ang mga kwarta mga ka-Angel, pinagi ka na sa buwis. Dapat unta naunta mo yung mga sakto nga plano. Pagbuto sa ECQ automatic tigom dayon ang mga kadagkuan. Mauni siya, mauni 80 ka barangay nga sakop sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Patawag na yun ang mga kapitan, mga ilang mga record diha sa ilang barangay, pila ka pamilya, budget dayon, mitingan dayon. Ambot lang ka ha. Hindi lang ko magsulti mga ka-Angel kay mga basin ha, mga libelos kita. Hi to Marjorie Majorinos, good morning. Kaya Daisy, ayan Z, pag sure niya, init lagi daw din Lagi init jud tinodyo ka bro, init jud ka itong panahon karon bro. Kani sa balay pagkatulog nako, medyo sige ko pamaypay. Maliwalas ang panahon, sabi nga ni Ma'am Jonah Pribaldo. Wala tayo bagyo nga itong nasinati sa itong area of responsibility. Pero ang kining itawag nga kainit sa itong panahon, no? Bugnaw nga pamaagi, kalat-kalat nga pagtaligsik. Wala itong masinati karon mga panahon na, so kung may mo mag-inom sa ta sa daghang tubig. Dili sa ta maglakaw-lakaw mga ka-Angel, kay kung majakpatan gali nga init ang panahon unya maalindawan ka, ay sigurado tolo dyan imong sip-on. Okay, tolo imong sip-on, ubuhon din ka, labad ulo, automatic. Sa random testing, automatic positive ka sa coronavirus. Pastilan, sa una lang.
So inom ta daghang mga tubig diha, magandang mga tubig para paibsan atong kaigang sa tong lawas ng mga ka-angel. Okay, wala na may lain nagpapa-shoutout ang mga ka-angel. Otrohon ako mga ka-angel, mga Eureka Pabri Lambigit dyan sa Barangay Puerto ng atong syudad. Shoutout naman sa kanyang pamilya dyan, sa kanyang friends na sa iyang barkada mga ka-angel, si Alberta Tobo, sa mga to nga taga Kogman, kalimot ko to. O sa tanan, Istakia Blair, Marjorie Majorinas, DJ Ayan Z. Sa iyong tanan dyan nga nakamonitor karon o gilabi na usab sa atong nag-view. O sa inyong tanan dyan mga ka-angel, daghang salamat. Recap ta mga ka-angel alang sa tuwang headline karong hapon na. CDO extended ang ECQ hangtod sa Agosto 7. Sa balita nito itong Zambas, unom ka individual sikop sa drug by bust operation. Sa balita ni Efrain Lucia, manager sa Del Monte, Philippines, patay. Human nakaplagan nga way kinabuhi sa iyang lawak. Sa balita usaba ni Dro Sanoria mga ka-angel, paghulagway usab na diri sa kahimtang sa tong panahon o sa tropiko sa tong sentro gabahin sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Yung usab sa tong balita nga nasyonal COVID-19 booster shot posible nga para lamang sa mga special patient, sabi ng eksperto. Abang sa international news mga ka-angel, mga tripulante sa buong mundo para sa commercial ship na magkukulang na daw. Sa balitang sports mga ka-angel, Pinoy boxer Yomer Marcial agay pinabagsak ang Argentinian Fu sa first round, pasok na sa quarterfinals. Sa balita ni Ricky Uriel mga ka-angel, Malaysia na tumutulong kay Hidili na malaki ang ngiti nang makita niyang nanalo ang Pinayaw weightlifter. Sa balitang espesyal mga ka-angel, paro sa Australia, iniligtas ang amo sa nasusunog na bahay. Sa balitang showbiz, Pinoy film, tampok sina Daniel Padilla at Charu Santos nahango sa Yolanda, pambato sa Toronto Film Festival. Mo ka na mga ka-angel ang atuang mga balita karong hapon na. Diri lang sa programang Angel News Patrol Afternoon Edition. Sa ngalan usab sa akong kapartner karon na si Pikas Lawak, atong ka-team viewer mga ka-angel, Angel Rosdinya ang atuang program in charge. Ato ang program director kadang news writer si Sian Sulugan ug ang ato ang news reporters. Ato ang news reporter Angels reporter mga ka-angel, chief of reporters si Tutong Sambas uban sa iyang mga duha ka mga galamay mga ka-angel nga mga angel reporters si Dro Sanoria ug si Efrain Lucia ug ato ang sports and newscaster si Ricky Real. Sa atong admin head si Madam Mama Rocklin Daang. Ako na mga ka-angel, si Angel Ryan Sirikal Molo nakiguban ka ninyo hangtod sa pilata ka minuto atong tanahon 53 minutos mga ka-angel. Diri lang sa programang Angel News Patrol Afternoon Edition. Oras karon alas 4:56 na sa hapon na mga ka-angel. Hangtod sa sunod gayon mga ka-angel at ang iugma ang adlaw mga ka-angel Sabado edition. Okay, sa buntag gabahin mga ka-angel ang Angel News Patrol Sabado morning edition. Ilabi na kay Tongski Sambas ang ato ang news anchor. Ilabi na usaba sa pagkaudto mga ka-angel. Mga reporters sa songbox sa mga ka-angel, manganta, maghalad og awit ang ato ang mga reporters uban ang atong chief of reporter mga ka-angel. Alang paghandog og paghatag kanyo paglingaw-lingaw mga ka-angel. May mga request diha pag message lang mo diha mga ka-angel. During sa to ang live streaming sa alauna ngadto sa alas 2 ang reporter sa songbox sa mga ka-angel. O pagdating sa alas 4 ngadto sa alas 5 mga ka-angel at ang iyang programa ni Angel Ricky Real ang Angel News Patrol Saturday Edition. Moro na mga ka-angel ang ato ang mga balita karong hapon na. Standby mga ka-angel hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat og maayong hapon katawhan sa syudad sa Cagayan de Oro, katawhan sa tibuok kalibutan. Bye-bye!
Tablon na Barangay Councilor Alan Magsayo and Family, Romeo Bacaro, Tablon na Barangay Councilor, Antero Ibuna, Gango Barangay Councilor, Libuna, Bukidnon, Elmer Nabong, Gango Barangay Councilor, Libuna, Bukidnon. Tablon na Barangay Councilor Alan Magsayo and Family, Romeo Bacaro, Tablon na Barangay Councilor, Antero Ibuna, Gango Barangay Councilor, Libuna, Bukidnon, Elmer Nabong, Gango Barangay Councilor, Libuna, Bukidnon. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Pare, sama ka sa amin mamaya? Saan pare? Magsasabog kami mamaya pare. Sige na, sama ka na. Parang wala tayong pinagdaanan bilang kaibigan ah. Nako pare, pasensya ka na talaga pare, hindi ako sasama. At higit sa lahat pare, kahit ilang taon tayong magkakaibigan, kapag droga, aayawan talaga kita pare. Ah, grabe ka naman pare. Ito talaga ang sisira sa pagkakaibigan natin kung hindi ka talaga sasama pare. Hala sige, kami na lang kung hindi ka sasama. Sige pare, wag niyo ako idamay, marami pa akong kailangan to pa rin sa pamilya ko. At nakakasira yan ng buhay. Laging tandaan, ang paggamit ng pinagbabawal na gamot ay maaaring magdulot sa iyo ng kapahamakan. Ang paaralang ito ay atin sa atin ng Angel Broadcasting Online Streaming Services.